Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa pagtatapos ng kanyang pakikipag-usap sa mga matatanda ng iglesia sa Efeso, pinaalalahanan sila ni Paul tungkol sa halimbawa ng paglilingkod at pagsasakripisyo. Sa Acts chapter 20, verse 35, binanggit niya ang salita ni Jesus na hindi matatagpuan sa mga ebanghelyo, ngunit malinaw na sumasalamin sa kanyang buhay at ministeryo. Mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Hindi sinasabi ni Jesus na masama ang tumanggap, kundi itinuturo niya na may natatanging kagalakan at pagpapala sa pusong handang magbahagi para sa ikabubuti ng iba. Salungat ito sa kaisipan ng mundo. Madalas nating marinig na mas marami ay mas mabuti, mas mayaman ay mas masaya, at mas maraming natatanggap ay mas pinagpapala. Kaya natural sa tao na sukatin ang tagumpay ayon sa dami ng naipon o natanggap. Ngunit ang pananaw ng kaharian ng Diyos ay iba. Ang tunay na pagpapala ay hindi nasusukat sa dami ng hawak natin, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ipinagkatiwala ng Diyos para pagpalain ang iba. Isang byuda na halos wala nang natitirang pera ang minsang nagdala ng pagkain sa isang kapitbahay na may mas matinding pangangailangan kaysa sa kanya. Hindi iyon malaking bagay sa paningin ng marami, pero ipinakita nito ang isang pusong marunong magbahagi kahit kapos. Ang ganitong uri ng pagbibigay ang hindi kayang ipaliwanag ng mundo, sapagkat hindi ito nagmumula sa kasaganaan ng bulsa, kundi sa pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Higit sa lahat, si Kristo ang sukdulang halimbawa ng pagbibigay. Iniwan niya ang kaluwalhatian ng langit, nagkatawang tao, at ibinigay ang kanyang sariling buhay sa krus upang iligtas ang mga makasalanan. Ang pinakamalaking halimbawa ng pagbibigay ay hindi pera o ari-arian, kundi ang mismong Panginoong Hesus na kusang nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. Kaya ang bawat pagkilos ng pagiging mapagbigay ay refleksyon lamang ng mas dakilang biyayang tinanggap natin mula kay Kristo. Ang pagiging mapagbigay ay hindi nagsisimula kapag marami na tayong pera o sobra na ang ating tinatangkilik. Nagsisimula ito sa pusong kinikilala na ang lahat ng mayroon tayo ay mula sa Diyos at ipinagkatiwala niya upang maging pagpapala sa iba. Kapag nauunawaan natin ang biyayang natanggap natin kay Kristo, natututo rin tayong magbigay ng may kagalakan at pasasalamat. Panginoon, salamat sa dakilang biyayang tinanggap ko kay Kristo. Turuan mo akong maging mapagbigay at handang magbahagi sa iba ayon sa mga pagpapalang ipinagkatiwala mo sa akin. Naway makita sa aking buhay ang pag-ibig at kabutihang una kong tinanggap mula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.